Sa loob ng maraming taon, na-establish ng ating mga OFWs ang magandang imahe ng ating bansa sa buong mundo na ang mga Pilipino ay masisipag, matalino, madaling pakisamahan at higit sa lahat ay mapagkakatiwalaan. Maging sa Amerika na isang global superpower country, Filipinos are heavily regarded as the backbone of several critical American industries, lalong-lalo na sa healthcare sector. Kilala ang mga Pilipino sa buong mundo dahil sa ating English proficiency, strong technical skills, at deep cultural emphasis on bayanihan. Ang mga Pilipino ay may likas na katangian sa pagiging compassionate caregiver. 4% ng buong American nursing workforce ay binubuo ng mga Pilipino, habang 13% naman ay mga immigrant healthcare workers. Bukod dito, 53% ng mga Filipino immigrants ay mayroong bachelor's degree o mas mataas pang pinag-aralan, significantly outpacing the 36% average for native-born Americans. Subalit kumakailan lamang, ginulantang ng isang kahihiyan ang buong Filipino community sa buong mundo nang masangkot ang ating kababayan na si Marizel Cambri-Yuki sa isa sa pinakamalaking kaso ng healthcare insurance fraud sa Amerika. Ngunit bago pa man pumutok ang kasong ito, may isa pang mag-inang Pilipino na nasangkot din sa pagnanakaw sa Amerika. Isang peking kumpanya, mga ghost deliveries, mahigit kalahating $1 milyong na pondong inilaan para sa edukasyon ng mga kabataan ang bigla na lamang naglaho. Ang mastermind sa lahat ng ito ay isang simpleng mag-ina na nagmula sa Haro, Leyte. Paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito at paano nila napaikot ang government system ng Amerika? Paano nila natakasan ang batas ng ilang taon bago tuluyang nabunyag ang lahat? Samahan niyo ako at ating balikan ang masalimuot na kasong ito ng dalawang Pilipinang scammer sa Amerika. Dadalhin tayo ng kasong ito sa Saipan. Ang lugar na ito ang siyang pinakamalaking isla at capital ng Commonwealth of the Northern Mariana Islands o CNMI na unincorporated territory ng Estados Unidos. Isang teritoryo ng US sa gitna ng karagatang Pasipiko sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Hawaii. Dahil sakop ito ng Amerika, dolyares din ang perang ginagamit dito at umiiral din ang mga federal na batas ng US. Noong 1980s at 1990s, nagkaroon ng mass labor recruitment sa Saipan dahil sa lumalagong ekonomiya sa garment factory at tourism. At dahil mas malapit nga ang Pilipinas sa Saipan, maraming mga Pilipino ang naingganyong mag-apply. Sa kasalukuyan, halos 18,000 Filipinos ang naninirahan sa Saipan na siyang bumubuo sa halos 1/3 ng buong populasyon sa isla. Sa lugar na ito nagsimulang mangarap ang mag-inang sina Clarissa Adlawan at Giselle Botalid. Sila ay pawang mga taga Haro, Leyte. Tulad ng libo-libong Pilipino, iniwan nila ang kanilang probinsya sa pag-asang makakahanap sila ng mas magandang buhay sa ibang bansa. Nakarating si Clarissa sa Saipan bilang isang legal na overseas worker sa service and administration sector. Ang kanyang anak naman na si Giselle ay doon na lumaki at nag-aral. Taong 2009 nang opisyal na hawakan ng pamahalaan ng US ang immigration ng isla at dahil nga dito nabigyan ng pagkakataon ang mga legal na residente na ayusin ang kanilang mga papeles. Dito na naging green card holder o permanent resident si Clarissa, habang kalauna naman ay naging ganap na US citizen ang anak nito na si Giselle. Dahil doon na nga nakapag-aral at isa na ring US citizen, nakapasok si Giselle bilang empleyado sa Office of Curriculum and Instruction ng CNMI Public School System o PSS.
Isa sa kanyang mga pangunahing tungkulin ay ang magproseso ng pagbili ng mga libro, educational software at iba pang kagamitan para sa mga pampublikong paaralan sa Saipan. Ngunit sa halip na pagyamanin ang naibigay na pagkakataong ito, ginawa nila itong daan upang makapagnakaw sa gobyerno. Nang mga panahong ito, si Clarissa ay 50 anyos na, habang si Giselle naman ay 29 anyos. Noong January 2021, palihim na itinayo ng mag-ina ang kumpanyang One Legacy LLC. Sa mga papeles, isa itong supplier ng kagamitan sa eskwelahan. Ngunit ayon sa mga investigador, isa lamang itong shell company o peking kumpanya. Wala itong sariling opisina, walang mga empleyado at walang totoong produktong ibinebenta. Ginamit ni Giselle ang kanyang posisyon sa public school system upang iproseso ang mga invoice ng kanilang kumpanya. Pineke rin niya ang mga pirma ng mga opisyal at gumawa ng mga fake quotations upang magmukhang legal ang mga transaksyon. Dahil dito, sunod-sunod na naglabas ng pondo ang gobyerno upang bayaran ang mga peking invoice na ginawa ni Giselle. May mga tseke na nagkakahalaga ng $50,000, may iba pa na nagkakahalaga ng $52,500 at may iba pang umabot ng mahigit $113,000 o kulang-kulang 7 milyong piso sa ating pera. Sa loob ng ilang taon, pumalo ng halos $548,788 o kulang-kulang 33 milyon pesos ang nakulimbat ng mag-ina. Ngunit ayon sa mga otoridad, walang kahit na isang libro o software ang nakarating sa mga paaralan. Ang pera na nakalaan para sa edukasyon at pag-aaral ng mga bata ay dumiretso sa bulsa ng One Legacy LLC. Habang namumuhay ng simple sa Saipan, ibang-iba naman ang datingan ng mag-ina tuwing uuwi ng Pilipinas. Talaga namang garbong-garbo ang mag-ina sa tuwing magpapakita sa kanilang mga kamag-anak. Ayon sa investigasyon, sa bawat pagpasok ng bayad sa account ng kanilang peking kumpanya, agad silang bumabiyahe pa uwi ng Pilipinas at sa Pilipinas nila ginagastos ang kanilang nakulimbat. Bago umalis ng Saipan, nagwi-withdraw sila ng $10,000 hanggang $65,000 na cash. Dito nila nilulustay ang pera sa mga mamahaling hotel, pagbili ng mga designer bags, alahas at iba pang mga luxury items. Ngunit sabi nga nila, bilog ang mundo at walang krimen ang hindi nabubunyag. Ang CNMI Public School System o PSS ay umaasa lamang sa federal grant money at dahil nga dito, regular at napakastrikto ng auditing process upang masiguro na tama at maayos ang paggamit ng pondong nakalaan para sa mga paaralan sa Saipan. During the review, napansin ng mga investigador ang malaki at paulit-ulit na bayad na napupunta sa kumpanyang One Legacy LLC. Mayroong mga transactions na $50,000, ang isa pa ay $52,000 para sa mga online learning platforms. Kinross-check ng mga investigador ang mga purchase orders at doon ay nakumpirma nila na walang nagmamatch na inventory, walang mga digital licenses o kahit na anong module ang na-deliver sa mga paaralan. Napatunayan naman sa forensic analysis ng procurement files na pineke din ni Giselle ang mga pirma sa mga dokumento. Finabricate din ni Giselle ang mga competing vendor bids upang mapuwersa ang approval ng mga nasabing ghost purchases. Naging suspicious din ang kanilang mga ikinikilos dahil sa tuwing magta-transfer ng pera ang PSS sa One Legacy LLC bank account, halos automatic ang ginagawa nilang withdrawal mula sa bangko na nag-trigger ng SAR o Suspicious Activity Report sa federal authorities. Dahil sa revelasyon na ito, sumama na rin sa investigasyon ang FBI at IRS.
Sa tulong ng mga bank records, ATM withdrawals, flight records, at ang katotohanan na walang dumating na gamit sa mga paaralan, nakabuo sila ng matibay na kaso laban sa mag-ina. Nang salakayin ng FBI ang kanilang apartment sa Saipan, tumambad sa kanila ang 66 na designer bags. Kabilang na nga rito ang mamahaling brand gaya ng Louis Vuitton, Chanel at Gucci. Naroroon din ang 160 pieces na mamahaling alahas at mga high-end na wristwatch na pinaniniwala ang binili mula sa perang ninakaw nila sa gobyerno. Hindi lamang iyon dahil sa Haro, Leyte ay nagpatayo pa si Clarissa ng isang malaking 9-bedroom mansion na napatunayang pinondohan din gamit ang ninakaw nila na pera. At noon ngang August 14, 2025, sina Clarissa Adlawan at Giselle Botalid ay formal na nasampahan ng kaso matapos ilabas ng Federal Grand Jury ang 12-count indictment. Inaresto sila noong August 15, 2025 at unang humarap sa korte noong August 18, 2025. Nakasuhan ang mag-ina na mga mabibigat na federal crime, kabilang narito ang conspiracy to defraud the United States, theft concerning programs receiving federal funds, at money laundering conspiracy. Sa lahat ng kasong ito, not guilty naman ang hiyaw ng mag-ina. Sa korte, iginiit ni Giselle na naimpluwensyahan lamang siya ng kanyang ina. Ngunit taliwas ito sa mga naging aksyon ni Giselle dahil nakapagproseso pa ito ng isa pang peking transaction bago ito tuluyang nag-resign sa trabaho. Indikasyon na alam ni Giselle kung ano ang kanyang ginagawa. During the federal sentencing hearing, tumistigo din ang isang IRS special agent at sinabing binayaran ni Clarissa ang dalawang hindi na pinangalanang opisyal na konektado sa Child Care and Development Fund o CCDF. Ibinunyag ng federal prosecutors ang systemic pattern kung saan sinusuhulan ng mag-ina ang mga opisyal na ito upang ma-secure at ma-maintain ang mga kontrata sa gobyerno. Nakita ang mga records na ito mula sa mga transaction ledgers na minentain mismo ni Clarissa. May mga entries na nagbigay sila ng kickback na nagkakahalaga ng $5,000 at meron namang umabot ng halos $15,000. Bukod sa lump sum amount na ito, meron din silang monthly structured payments sa tuwing sasapit ang renewal at adjustment season. Bukod sa pera, namimigay din ang mag-ina ng mga high-end jewelries at mga designer bags sa kanilang mga kasabwat bilang end-of-contract rewards. Nang sumapit ang October 22, 2025, pinirmahan ni Giselle Botalid ang isang plea deal and she pleaded guilty to federal conspiracy and money laundering charges. Si Clarissa Adlawan naman, matapos magbigay ng not guilty plea, ay napilitan na ring umamin sa kanyang kasalanan noong November 4, 2025. Sa araw ng hatol nito lamang May 6, 2026, si Clarissa Adlawan ay pinatawa ng 4 na taong pagkakakulong. Ang kanyang anak naman na si Giselle Botalid ay napatawan ng 18 buwang pagkakakulong. Pareho din silang dadaan sa 3 taon na supervised release. Obligado din silang magsagawa ng 100 hours na community service. Bukod dito, inutusan din sila ng korte na magbayad ng $200 na court fees. Inutusan din sila ng korte na ibalik ang buong halaga na ninakaw na pera na nagkakahalaga ng $548,788 o kulang-kulang 33 million pesos sa CNMI Public School Systems at Child Care and Development Fund bilang restitution. Ipinasamsam din ng Federal Court ang kanilang mga luxury items at 2 ari-arian sa Pilipinas. Kabilang na nga rito ang mansyon na ipinatayo ng mag-ina sa Haro, Leyte. Sa ilalim ng plea agreement,
Obligado ang mag-ina na tulungan ang gobyerno ng US na i-liquidate ang mga ari-arian na ito kung saan ang lahat ng kikitain ay babawasin sa kanilang kabuoang utang. Matapos nilang pagsilbihan ang kanilang sintensya, magkaiba naman ang kahihinatnan ng dalawa. Dahil ang inang si Clarissa ay mayroon lamang green card, otomatiko siyang palalayasin o ipadedeport pabalik ng Pilipinas. Ang anak naman niyang si Giselle ay pinayagan na manatili sa Saipan. Dahil isa ng US citizen, hindi siya basta-basta maaaring paalisin sa teritoryo ng Amerika, maliban na lamang kung dadaan pa sa hiwalay at mahabang proseso ng korte upang tuluyang bawiin ng gobyerno ang kanyang pagiging US citizen. Nagsimula ang lahat sa paghahangad ng mas magandang buhay, ngunit nauwi ito sa pagkakakulong, pagkawala ng kanilang mga ari-arian at pagkasira ng kanilang reputasyon. Pinatunayan lamang ng kasong ito na ang hustisya ay walang pinapalampas at ang pansamantalang ginhawa mula sa pandaraya ay may permanenteng kabayaran sa likod ng mga rehas. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.